Naipadala na sa International Criminal Court ang transcript o mga napag-usapan sa mga pagdinig ng Senado at Quadcom ukol sa Duterte drug war. Ang ilang kaanak ng mga biktima ng umunoy extrajudicial killing dahil sa gerang yan, gusto ring dalhin ang kanilang reklamo sa ICC. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. Matapos ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado, nais daw ni Leore Pasco na mapanagot ito sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak noong giyera kontra droga ni Duterte. Pero hindi na raw siya umaasang mapapanagot dito sa bansa ang dating Pangulo. Kaya nais daw niyang umusad na ang mga reklamo nila sa International Criminal Court. Siyempre po dito sa atin, hindi naman talaga siya masasampahan ng kaso. Dahil marami po siyang kakampi, marami po siyang dahilan. Kaya nga po, talagang sinusulong po namin na talagang maano po siya. Ang ICC po ay papasukin na at para magkaroon din po ng investigasyon sa mga biktima, imbestigahan at panagutin at ipakulong. Yun talaga ang sinisigaw ng mga nanay. Mas may kumpiyansa rin daw sa ICC kaysa mga ahensya sa bansa, ang National Union of People's Lawyers na tumutulong sa mga pamilya ng mga napatay noong giyera kontra droga. Majority ng mga kasong final ay nadidismiss. Paano pa magiging effective yung investigation kung sa ordinaryong policeman pull the trigger ay hindi na nagpo-prosper yung mga cases? I don't think magkakaroon ng accountability insofar as the domestic processes are concerned. Pero kung uusad ito sa ICC, isa ring malaking tanong. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi gagawa ng hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para tumulong sa ICC sa kanilang investigasyon sa Duterte drug war dahil hindi raw kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Ganito rin ang posisyon ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Salvador Panelo. Kaya hindi raw dapat makipagtulungan dito ang mga ahensya ng ating gobyerno. We have repeatedly said the ICC has no jurisdiction. Whether sila may maggamit o hindi, wala nga sila jurisdiction. So the ICC is a nonsense, useless entity. Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, na isa sa mga naghain ng reklamo kay Duterte sa ICC, pinadala na niya sa ICC ang mga transcript ng pagdinig sa Senado at ng Quadcom na magagamit daw sa paglilitis kalaunan. Minaliit yan ni Panelo. Unang-una, yung mga allegations na nakuha nila dyan sa komite, puro either hearsay or lies or propaganda. Walang value lahat yun. Sabi naman ni Representative Robert A. Barbers, ang lead chairperson ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa Duterte drug war, hindi rin daw sila magbibigay ng certification sa mga naturang transcript dahil wala silang kinalaman sa investigasyon ng ICC. Pero dati na rin niyang sinabi na maaari naman daw ma-access ng ICC ang impormasyon at findings sa kanilang investigasyon sa social media accounts ng Quadcom. Nang hinga ng GMA Integrated News ng reaksyon ng ICC ukol sa mga lumabas na detalye sa investigasyon ng Senado at Kamara sa Duterte drug war, sinabi nitong masusi nitong binabantayan ang mga pangyayari sa Pilipinas kaugnay sa sarili nilang pagsisiyasat. Ang investigasyon daw ng ICC ay binuo mula sa malawak na sources, kabilang ang impormasyon mula sa international partners, civil society at open source information o yung mga impormasyong bukas sa publiko at hindi nangangailangan ng espesyal na permiso para magamit. Para sa GMA Integrated News, Tina Panginiban Perez, nakatutok 24 oras.